Ayan guys, welcome to my channel, and so for today's video, I'm gonna be featuring these three plants na nasa harap ko. Sila nga pala yung Syngonium species. And dito sa video na to, meron tayong tatlong variety na nandito na i-feature ngayon. So, samahan nyo ako guys while I explain to you ano ba yung health benefits and magandang na idudulot na itong mga halaman na to na recently lang siya actually nag-boom kasi dati parang hindi ito considered as houseplants. Damo. Parang damo yung tawag yung nila dito, tingin nila dito sa mga to. Pero ngayon, isa na siya sa pinaka, kumbaga, gumagandang level na halaman. Kasi ang dami na rin, nagmamahal na rin yung presyo niya and nakaka-discover pa sila na magaganda rin pala yung variety ng Syngonium. So tara guys, samahan niyo ako. So, ayan. Mag-start muna tayo saan ba? Dito. Itong puti na to, ito guys, ang ganda ng kulay niya. Sobrang, kala nyo talaga white, yung mga dahon niya. Para siyang mint green na may pagka-puti. May pagka-milky yung kulay niya. So, guys, ang tawag dito sa Syngonium na to is Syngonium moonshine. And, mahirap talaga i-resist to pag nakita nyo siya sa mga garden center kasi sobrang ganda ng dahon niya and sobrang prolific. Actually, lahat naman sila prolific o mabilis sila dumami. Mabilis sila alagaan. Isa yun sa gustong-gusto ko sa Syngonium kasi hindi sila maselan. Wag lang sa araw kasi medyo sensitive yung mga dahon nila sa init. So, ito guys. So, I was saying, itong moonshine guys, ayan, nabili ko to siguro mga 4 months ago pa lang siya sa akin. And grabe, hindi ako nagsisini, binili ko siya kasi sobrang ganda ng dahon niya and sobrang grabe attractive niya. Tuwing may bisita ako, laging isa siya sa mga halaman ko na lagi napapansin. And ayan, so guys, tinanim ko lang ito sa actually soilless yung potting media nitong moonshine, pero iba medyo may konting soil, pero much better kung soilless yung gagamitin nyo kasi climbing type sila o parang climbing variety ng halaman. So, at first, mukha silang lush na ganito, nakatulad na maliliit na halaman. Pwede sila ilagay sa paso, pero sooner, pag lumaki na, medyo gumagapang na sila, pataas. So, parang philodendron, yung eksena nila, yung growth nila. Pero, okay lang din naman na paggapangan sila and okay lang din na hindi. So, para hindi sila mag-trail or gumapang ng pataas ng sobrang laki, pwede nyo siya i-prune o i-trim para matrain nyo yung halaman na maging compact and bushy, katulad nito, ganito. Although ito hindi ko pa tinitrim guys kasi wala pa naman siyang masyadong sobrang excess growth na pataas. And meron din naman ako na gano'n na tinray. Nandun lang siya sa labas. Hindi ko nang sila i-feature dito ngayon kasi masyado silang madami and nag-uulan kasi ngayon. So, medyo hassle siya kunin. So, kumuha lang ako ng tatlo. Namili lang ako ng tatlong Syngonium na i-feature dito sa vlog na to. So, ito siya guys, yung moonshine. Care guide nito guys, actually lahat sila, yung tatlo. Halos karamihan ng Syngonium na variety gano'n. Filtered sun, bawal siyang direct sun, and actually mas maganda rin siya na medyo may konting araw din, hindi naman totally walang sunlight kasi pag walang sunlight guys, katulad nito, yung may mga variegations, magiging green yan. So, mas magiging dominant yung green. So, kung mas preferred nyo na mas dominant yung green ng Syngonium nyo, huwag nyo siya masyadong paarawan. Pero kung mas preferred nyo naman na maganda yung kulay niya, lumabas talaga yung kulay, yung ganda ng halaman, filtered sun or morning sun, pero afternoon sun, bawal na yon, mabilis masunog yung dahon nila. And sa watering, siguro, hindi naman everyday, pero siguro once a week watering, o twice a week, ganun. Tapos, mostly misting lang. Mini-maintain ko yung humidity kasi guys, humid loving tong mga halaman na to. They love humidity and ang tawag dito, gusto nila yung medyo basa. Hindi naman basa. Hindi naman yung totally nagpuputik yung lupa. Yung paligid nila, medyo moist, ganun lang. And kasi yung mga kaibigan ko na may ganito din, nagre-reklamo sila kung bakit daw yung dahon ng Syngonium nila is parang papel o crispy masyado. So,
isa yun sa sign na kulang sa humidity yung pinaglagyan nyo sa syngonium nyo pag ganun. Na parang pag hinawakan nyo yung dahon nila, parang kala mo papel ng pepilas. Ganun siya. Tapos medyo magaspang na medyo makunat yung dahon nila pag ganun. Pero pag sagana naman siya sa moisture and gusto niya yung tawag dito, environment na pinaglagyan nyo sa kanya, tama yung humidity and tama yung pagdidilig nyo, yung dahon niya guys is hindi naman masyadong, nagiging less brittle compare sa pagkulang na kulang sa humidity. So, ito naman guys, isang to. Nung unang binili ko to, nahirapan akong ipa-ID. Although, isa to sa pinakamatagal na, excuse lang, ayan, na syngonium na meron ako. Ang tawag dito guys is syngonium padifoil. Padifoil. Mali ako, syngonium podophyllum pala. Podophyllum. Sasabi ko. So, ayan guys. Ang variety na to, tawag nila dito is batik. So, nung una akala ko yung batik na yun is Tagalog word. So, akala ko mga Pilipino lang nagpangalan. Pero hindi. Known siya international as syngonium batik or podophyllum species ng arrowhead. Tinawag din silang arrowhead kasi, ayan, parang dulo ng palaso yung kanilang dahon. And actually, hindi pa nga ito mas define yung ibang syngonium ko. Meron akong isang variety doon na kala mo sobrang pa-cross, sobrang tindi nung design ng dahon niya. Kala mo parang ginupit na siya as a cross. Ganun na ganun yung dahon niya. And parang ang tulis-tulis niya talaga. So, ito medyo slight triangular na may pagka-heart shape pa yung dahon nito. So, and guys, ito, ang ganda-ganda nitong halaman ito kasi tignan nyo yung niya, venations. Yung mga veins, ayan o, ganda-ganda. Wala siyang masyadong feature sa ilalim, parang ordinary dahon lang siya. Pero sa ibabaw niya, maganda siya guys. And ayan o. And masyado siyang lush. So, ayan. Hopefully, mag-stay siya ng ganitong itsura ng medyo matagal-tagal pa. Pero, alam ko naman na eventually maglalabas na siya ng mas malalaking dahon and magiging na nga siya. Parang paakyat na yung tubo niya. So, bala kong doon, pag nagano na siya is gugupitin ko na para ma-maintain ko yung lushness ng halaman na ganito yung itsura. Ayan. Kasi ang ganda-ganda niya guys sa table o kahit saan nyo siya ilagay. Ayan, maganda siya and hindi pa masailan tong halaman na to kaya perfect to sa mga beginner yung mag-uumpisa pa lang mag-collection ng halaman. So, ito si syngonium batik. So, itong next plant na, next syngonium na i-feature ko naman ngayon, ang tawag dito is berry illusion. Actually, itong variety ng syngonium na to, marami sila. Yung illusion series, yung tinatawag nilang ganun. Ang dami na may berry illusion, may bold illusion. So, basta madami. May pink splash illusion. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung illusion na yun, pero pagkakaalam ko lang marami sila dun sa sa variety na yun. So, itong nandito sa akin ngayon is ang berry illusion. So, medyo nagiging pinkish to guys. Ayan. Kaya siguro siya tinawag na berry illusion. Kasi, although hindi pa masyadong prominent yung pagiging pink niya, kita naman na may kulay yung dahon niya ito. Like, ito. Mukha lang siyang lanta pag unang tingin. Pero, sa camera kasi parang ganun. Pero, pag sa personal, medyo slight pinkish talaga siya guys. Ayan, katulad nito, ito. Ayan o, kita nyo yung dark green, tas dito may kala mo may balat siya na kulay pink, yung ibang kulay ng dahon niya. So, sabi ng seller, guys, ganito yung kulay niya talaga. Lalo na pag lumalaki, magiging slight pinkish siya, yung kulay niya. So, hintay-hintay na lang ako kung kailan ko ma-achieve yung ganong itsura ng berry illusion ko. Pero for now, okay naman din ako sa ganyan as long as buhay. So, okay naman ako sa ganitong itsura niya as long as buhay siya. So, ayan. Ito si berry illusion. May berry ako ng berry. Berry illusion, syngonium. And ang lalaki din ng dahon nito guys. Actually, hindi pa daw ito matured kasi yung nakita kong matured nito, pati sabi ng seller, is halos kasing laki ng kamay ko. So, ayan. Hindi pa ito matured. So, may bago na siyang dahon. Ayan. Papalabas na siyang dahon sa baba. Sabihin ko lang kung kita niyo ay mag-focus ng camera. Ayan. Ayan yung maliit na yun. So, ayan. Isa pa to sa gusto ko nga sa mga syngonium guys kasi ang bilis-bilis nilang dumami. Grabe, ang prolific nila, mga ilang linggo pa lang sa'yo, ang dami na agad nilang nilabas na offshoots or pati dahon. So, hindi kayo magsisisi na bilhin to guys.
Although sa iba, para sa iba wala kasing appeal yung Syngonium, pero para sa akin, sobrang ganda nila guys. Yan. Ayusin natin sa naman. O diba, ang ganda nila. So actually guys, may mga iba pa akong Syngonium, pero nasa labas nga sila, and hindi ko na sila kinuha kasi ang lakas ng ulan sa labas. So namili lang ako nung tatlong feature ko nga dito sa vlog na to. So siguro i-feature ko na lang sila sa ibang vlogs, sa ibang episode na gagawin ko, pero for today ito muna silang tatlo. And so ayan, so since nag-alaga na kami ng Syngonium, syempre maganda pa rin yung dapat may insight ka kung ano talaga yung silbi ng halaman mo, kung ano yung purpose ng halaman mo, kung toxic ba siya or kung ano. So it pays to do some research before buying some plants talaga. So upon researching, napag-alaman ko na itong Syngonium is medyo toxic sila, especially sa mga pets. So parang ganun. So parang halos karamihan naman ng ornamental plants, medyo yung iba mildly toxic to sobrang lethal na yung pagiging toxic, especially sa mga pets and sa bata. And yung maski sa adults, minsan nakakabulag or minsan nagkakos ng skin irritant yung mga dagta nila, mga ganun. So kailangan muna, kapag bibili kayo ng halaman, syempre pag-aralan nyo muna kung ano yung halaman na yun, kung pwede ba to suitable ba to dun sa environment na paglalagay nyo sa kanila, kasi nga baka na nga may maraming bata or mga pets, katulad namin ito, may mga aso kami, ayan, dalawa. Huy, ano yung ginagawa mo dyan? Dinidila mo yung bakal. Ayun. So ayan, pangalan yun si Nana and si Rio. Ayan, so as much as possible guys, nilalayo namin yung mga halaman namin sa kanila, kasi nga itong dalawang to mahilig magngat-ngat, and baka mapagtripan tong mga halaman, especially nga itong mga Syngonium, may mga euphorbia din kami, so may mga toxic substance talaga sila, yung mga halaman na to, baka irritate or makapatay dun sa mga pets namin. So konting ingat lang guys. Anyways guys, since nag-research naman ako, napag-alaman ko na guys na yung Syngonium, hindi lang siya decorative, meron din siya ability to cleanse the air, kasi may anti-pollutant tawag siya, capability siya. So upon sabi dun sa research na nabasa ko, these plants daw can reduce components of indoor air pollution and even volatile organic compounds such as benzene, ano ba yun? Formaldehyde, and toluene, and xylene. Ewan ko kung na-pronounce ko ba ng tama yung mga tawag dito, mga words na yun, pero ewan ko, basta mga ganun. Basta nakakahigop daw sila ng toxin sa hangin, especially sa indoor air or indoor pollution. So yun yung hangin sa loob ng bahay natin. So siguro tinatry ko to guys, one time na nagpapintura ng kwarto. Imbes na charcoal yung ilagay ko, naglagay ako ng mga Syngoniums doon, and feeling ko effective naman siya, kasi parang after a few hours, usually pag nagpintura ka, kung maabot pa yun ang kinabukasan, di ba, amoy nun. After a few hours, paglagay ko ng mga Syngonium, grabe, parang nawala yung amoy talaga. Maski dito, yung parang amoy ng mga aso namin, parang naihigop talaga nila yung odor, feeling ko. Malakas sila humigop talaga ng pollution sa loob ng bahay. Doon din sa research na ginawa ko guys, grabe, they also reduce airborne microbes and increase humidity. Diba? Pati yung microbes na hihigop nila. Hindi na lang ako gumawa pa ng ibang research para palalimin yon, kasi medyo pang scientific na siya level. So masakit na yun sa ulo. So hindi ko na lang siya masyadong pero obvious naman, nakasulat naman doon na nakakahigop siya ng mga microbes and nakaka-increase siya ng humidity sa loob ng bahay. So maganda to kung di aircon yung kwarto mo, pwede mo silang ilagay doon, pero they can't stay doon sa room na yon or sa indoor for a long time, kasi kailangan pa din nila ng araw, and para ma-maintain yung ganda nila, katulad ng mga venations, so yung kulay nito sa mga vines na yun sa dahon, yung variegation nitong pink very illusion na to, pati ito ni moonshine, kailangan pa rin nila ng konting sikat ng araw. So maganda pa rin na
ilabas-labas sila paminsan-minsan, or siguro katulad ko, ang ginagawa ko, nilalabas ko ito pag umaga, so tas pag hapon na, nasa loob na sila ng bahay. Tas pag may bisita ay yung pinapasok, pero I'll make sure na kinabukasan after nung occasion, nilalabas ko na rin uli sila. So nabasa ko din guys na in 2013 yung NASA and other organizations, inapprove nila itong Syngonium na to as an air purifier, and it tops on their list sa mga air purifying plants. Sa list nila, number 1 itong Syngonium. O diba, NASA yon in 2013. Hindi ko alam kung valid yung research ko na yun, pero Google nyo na lang, tulungan nyo na lang kung hanapin kung totoo yan. Pero since nabasa ko siya, shinare ko siya dito, siguro naman totoo, kasi parang ang galing-galing talaga humigop ng pollution netong halaman na to. And isa yun sa pinaka magugustuhan niya talaga dito sa Syngonium na to, aside from madali siyang alagaan, hindi siya maarte, hindi siya maselan, ang bilis niya dumami, sobrang laki pa ng benefits na ibibigay niya sa mga nag-aalaga sa kanya, since parang oxygen bomb nga siya, and ma-absorb siya ng toxin sa hangin sa loob ng kwarto. Ayun, mga ganun. So, ang ganda, diba? Kasi ornamental na nga, may health benefits pa siya. So, yeah, maganda talaga. So, ang sabi pa doon, yung Syngoniums daw, they absorb pollutants into their leaves, and then, the toxin goes to the root zone where they are transformed into nutrients for the plants. O, diba, ang galing. Ina-absorb nila yung toxin sa mga dahon nila. Then, yung toxin na yun bumababa from their leaves to their petioles. Ayan yung mga sanga nila. Pababa dun sa roots, at doon pagdating sa roots, nako-convert yung mga toxins na yun and mga negative elements na yun into plant food. So, diba, ganun siya kagaling. Sobrang ganda. So, ayan guys, for those na mag-i-start pa lang mag-collection ng halaman, I suggest you should try Syngoniums, kasi suitable talaga siya para sa mga beginner and para sa mga walang masyadong time mag-alaga ng halaman. Napaka-perfect neto. Although, syempre, may mga certain requirements pa rin siya na kailangan nyong ma-meet para mag-thrive sa inyo, o para mag-thrive sa loob ng bahay nyo itong halaman na to. Pero natural lang naman yun, kasi nga kaya nga tawag is alaga. So, alaga means to take care for. So, kung hindi nyo ma-meet yun, medyo may chance pa rin na mamatay and pumangit yung halaman na yun. So, much better kung wag na lang kayong bumili. Pero para dun sa mga willing mag-take ng risk, and sobrang ganda naman talaga ng benefits ng halaman, aside from it increase oxygen dun sa bahay natin, aesthetic appeal nila is nakaka-relax talaga, sobra, nakakawala talaga ng stress. So, para dun sa mga gustong mag-umpisa o mag-uumpisa pa lang sa paghahalaman, why not try Syngonium? Ayan. So, that's it for this video guys. Sana nakatulong yung mga tips and suggestions ko sa inyo. Kung may mga comments kayo, just put it below the comment section, and tatry ko pong sa comments and questions, tatry ko pong sagutin and replyin agad yung mga tanong nyo about this plant. Ayan. So, okay guys, thank you so much for watching, and please subscribe to my channel and click the notification bell for an updated para updated kayo sa susunod na mga video na gagawin ko. And thank you po sa mga nag-subscribe na, and sa mga na hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo, and maraming salamat po in advance. Thank you!